Oras na sana ng pagpapakain natin ng crayfish pero meron tayong napansin dito sa ating aquarium sa bandang ibaba. Pagkagising ko pa lang kaninang umaga, nakita ko na yung female crayfish natin diyan sa pwesto na yan. Hindi naman tayo nagbigay ng masamang kahulugan dahil normal naman sa mga crayfish yung nag-i-stay sa iisang area. Pero ngayon nga ay gabi na at dito na ako nagtaka kung bakit tong crayfish natin ay hindi na umalis at hindi na nagbago ng pwesto niya. At dito nga naramdaman ko na merong hindi magandang nangyayari sa ating crayfish kasi hindi na normal yung mula umaga hanggang gabi nasa iisang pwesto lang siya. So ang una natin ginawa, binawasan natin yung tubig at inalis natin yung mga dumi-dumi sa aquarium para pag chinek natin tong crayfish na to, hindi masyadong lumabo yung kanilang tubig. Pero nagulat na naman ako nung bigla na lang tumihaya itong isang male crayfish natin dahil nga sa gumalaw yung tubig sa ating paglilinis. So kung namatay itong crayfish na to, maliwanag na may nangyayaring hindi maganda sa ating tubig at posibleng yung una kong pinakita na female crayfish ay patay na rin siya dahil hindi na rin siya gumagalaw. Nakakapanghinayang na tong mga crayfish na namatay kasi malalaki na sila. Ganito na talaga yung mga breeder size. Check pa natin yung ibang crayfish na kasama niya kasi meron pang isang crayfish tayo nakita na hindi na rin gumagalaw. Kukunin din natin siya para makonfirm natin na kung buhay ba siya o patay na. At eto nga, sa paglapit ko pa lang ng salok, alam ko na hindi na siya buhay. Kasi kung buhay ito, tatakbo to, iiwas to sa ating panalok. So sa pagkakataong ito, hindi mo maiaalis na tanungin yung sarili mo kung ano ba yung posibleng dahilan ng pagkamatay nila. Lalo pat kahapon napakasigla nila nung binigyan mo sila ng pagkain. Talagang napaka-active na parang nag-aagawan pa sila nung hagisan mo sila ng pagkain. Kaya hindi mo iisipin na kinabukasan mamamatay sila. Kukunin na rin natin yung isang female crayfish natin na unang-una nating napansin na hindi gumagalaw kaninang umaga pa. At hindi na rin tayo magtataka na patay na rin ito. Ang hirap isipin ng posibleng dahilan kasi 4 sila dyan sa tank na yan pero 3 yung namatay. May isang nakaligtas. Etong female na to, ito yung in-upload ko na nagbuntis pero nalusaw yung itlog niya. So ang ginawa ko, nung nalusaw yung itlog niya, ibinalik ko siya dun sa breeder tank kung saan kasama niya yung mga male crayfish. So after ilang araw, nakita ko na naman may itlog na naman siya. So ang ginawa ko, binukod ko na naman siya, nilagay ko na naman siya dun sa rep tab kasama nung isa pang female na nakita rin nating buried. Pero paglipas ng ilang araw, para ma-check ko talaga yung kanilang belly kung may itlog na, nakita ko na naman tong crayfish na to. Lusaw na naman yung itlog, wala na naman yung itlog sa belly niya. Kung natatandaan nyo, ayan nakapo sa screen natin, siya yung nagbuntis na in-upload ko nung nakaraan na nalusawan ng itlog. Kung mapapansin niyo yung kamay, damage. So napaisip ako na baka mamaya may sakit pala tong crayfish na to at siya yung unang namatay. So kung namatay siya at nababad siya ng matagal dun sa tubig ng aquarium, possible na umangat yung ammonia at nalaso na rin yung mga kasama niya. Pero pinagtataka ko kasi may isang nabuhay. Isa din sa tinitingnan nating dahilan ay yung paghina ng labas ng hangin dun sa aerator. At ito para sa akin ang pinakaposibleng malapit na dahilan. Kasi nung nakaraang araw, bigla ring huminto yung hangin dito. So ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng air stone. Pero ganun pa man, unti-unti humihina tapos biglang lalakas, biglang hihina. Na iniisip ko na baka mamaya yung lumipas na magdamag sobrang hina na pala ng hangin na ibinubuga ng ating aerator. Kaya posibleng kinapos sila sa hangin. At yung isang nakaligtas natin, siya yung pinakamalaking crayfish. So kaya niyang tumayo para lumanghap ng hangin sa itaas o sa ibabaw ng ating tubig. Unlike dun sa 3, mabababa sila. Hindi nila kayang humigop ng hangin o kumuha ng hangin sa itaas kung sila ay nahihirapan ng huminga. Ayun talaga yung pinakamalapit na posibleng dahilan kung bakit namatay itong 3 crayfish na to. Yung paghina ng hangin galing sa aerator. Bukod sa pagkain, oxygen talaga yung pinaka-importante na meron tayo sa pag-aalaga ng crayfish. Hindi ka talaga mabubuhayan ng mga crayfish lalo na kung ang lagayan mo ay mga tank lang. Maliban na lang kung mag-aalaga ka ng crayfish sa mud pond, doon hindi mo na kailangan ng aerator kasi may natural oxygen na nakukuha yung ating mga crayfish galing sa ilalim ng lupa.
At meron din silang mga nakukuwang natural na pagkain sa mud pond. At dahil nga sa gabi nangyari to at wala tayong extrang aerator, kailangan natin gawan ng paraan kung paano natin maililigtas nung nag-iisang crayfish na natitira. Okay, ayan, hinira muna natin yung aerator nung crayfish na nasa itaas na aquarium at kinuha rin natin yung isang female doon sa itaas at isinama natin dito sa ibaba para may kasama naman yung isang crayfish na natirang buhay. Siguro nagtataka kayo kung bakit pinriority ko na malagyan ng aerator tong nasa ibabang aquarium o itong mga crayfish na nasa ibaba. Kasi po mas bata po sila kaysa po dun sa mga crayfish na nasa itaas. Sa isip ko kasi mentras mas matanda na yung crayfish, mas matibay sila kung wala silang hangin, kung magdamag lang naman. Ang ginawa lang natin ay ibinaba lang natin yung tubig ng sagad yung kaya nilang maglakad at nakakalanghap sila ng hangin habang naglalakad sila. Dahil nga sa tuluyan na talagang nawala ng hangin tong isang aerator, kahit na anong gawin natin na remedyo hindi natin magawa. Pinalitan natin ng air stone, pinalitan natin ng hose, pero ganun din, ayaw na talagang bugahan ng hangin. Kanina medyo bumubuga siya mahinang mahina, pero bigla na lang din nawala. Hindi ko alam kung bakit, kasi ito namang ginamit natin na aerator is dalawa yung butas nito. Kung sira naman kasi to, dapat yung kabilang butas hindi rin gagana. Pero yung isang butas gumagana eh. Yung kaliwang butas lang talaga ang biglang hindi na gumana. Kaya bali 2 tank yung apektado natin na nawala ng hangin. So kailangan yung isang tank na nawala ng hangin, gagawan din natin ng paraan para magkahangin siya. Ito yun no. Ito yung tank na 5 gallons na merong buried. Apektado rin siya sa pagkakawala ng hangin dahil magkahati sila dun sa hose na galing dun sa aerator sa isang hole. Ganito yung pansamantalang solusyon na ginawa natin guys. Itong aerator na puti na to, solo lang nitong nilalagyan ng hangin itong ating rep tub. Kaya dito tayo kukuha ng hangin, ginamitan natin siya ng Y-connector para makakonect naman yung ating 5 gallons at magkaroon ng hangin nang hindi naman malunod yung ating buried crayfish doon. At eto namang rep tub na to, binawasan naman natin yung tubig niya para hindi naman sila kapusin sa hangin kasi kung mahina yung hangin tapos mataas yung tubig, hindi match. Possible din na hindi kayanin ng mga craylings na nandito sa rep tub. Ayan, kahit paano nakaamo tayo ng hangin galing dun sa aerator dun sa rep tub. Kaya naman siguro yung ng volume ng hangin na yan, yung ating 5 gallons tank. At shout out sa aking poging anak. Ayan, binilhan niya ako kinabukasan ng aerator. Napansin niya siguro na nalungkot ako nang nawala ng hangin yung ating isang aquarium. At ayan guys, may kasama ng hose at saka air stone yung nabili niyang aerator. Nung una parang nag-worry pa ako kasi parang ang liit ng aerator. Pero nung sinet up ko siya, nagulat ako, ang lakas ng buga ng hangin. Maganda rin pala tong aerator na to. Kahit na single hole lang tong aerator na to, pwede pa rin natin itong magamit sa 2 aquarium. Basta gagamit lang tayo ng Y-connector katulad nung ipinakita ko sa inyo kanina. Nakakabili po nito online o kaya dun sa pet shop na malapit po sa inyong lugar. Ayan guys, naisaksak na natin yung bago nating aerator. Ganyang kalakas yung binubuga niyang hangin. Kaya pinalitan natin ng mas malaking air stone yung ating free air stone para mas spread po yung hangin na ilalabas po ng aerator na yan. At tatanggalin na natin tong isang air stone na hindi naman na gumagana at hindi na nilalabasan ng hangin. At magdadagdag tayo ng tubig dito sa ating aquarium dahil nga sa kagabi ay binaba natin yung tubig niya. Ngayon ay lalagyan na natin siya ng tubig. Medyo dadagdagan natin yung paglalagay ng tubig sa kanya dahil gamit naman nating tubig stock water na more than 1 week na natin na in-stock tong tubig na to, kaya medyo safe naman to. At katulad ng sinabi ko kanina, hindi na po bata itong mga crayfish na nandito po sa aquarium tank natin. Medyo may edad po ito kaysa po dun sa mga crayfish na nasa ibaba. Ganyan lang po yung mga remedyo na pwede natin gawin kung po mai-experience nyo yung ganitong pagkakataon. Kasi hindi po porket matagal na tayo nag-aalaga ng crayfish o matagal nang nag-aalaga ng crayfish ang isang crayfish farmer ay hindi po talaga natin mape-perfect yung pag-aalaga at hindi po natin masasabi kung kailan po mamamatay yung ating mga alaga.
Ayan, nakapagdagdag na tayo ng tubig dito sa ating aquarium, pero ino-observe pa natin ang mga kilos nitong mga crayfish natin kung kaya ba nila talaga yung lakas ng hangin na binubuga ng bago nating aerator. Sa napapansin ko kasi itong crayfish natin kanina pa talaga ikot ng ikot. Iniisip ko kung ito ba masyadong nasusuffocate o masyadong nalalakasan dun sa hangin. Kaya ang ginawa ko ipinagpalit ko po yung aerator neto, bagong aerator doon po sa trapal pond kasi mas malaki po yung trapal pond, kaya baka mas match doon yung ating bagong aerator na mas malakas yung hangin na ibinubuga. Yung aerator naman po na nandoon ang ililipat natin dito sa aquarium na to para baka mas maging safe pa sila. Ito rin yung isa pa na dapat natututunan ng mga nag-aalaga ng crayfish yung tamang volume ng hangin sa laki ng sukat ng aquarium. Yung tamang volume ng hangin sa dami ng tubig na nasa tank. At yung dami ng tubig depende rin sa sukat ng ating mga tank o lagayan. At eto na guys, kumalman na yung ating mga crayfish dito sa aquarium na to. Ibig sabihin lang yan, sakto lang sa aquarium at sakto lang din sa kanila yung hangin na ibinubuga ng ating aerator. Kailangan lang talaga na lagi tayong may obserbasyon sa ating mga alaga. Gaya rin itong mga crayfish dito sa trapal pond, inoobserbahan din natin tong mga craylings na to dahil nga sa pagbabago ng kanilang aerator, dahil mas lumakas yung hangin na ibinubuga ng aerator nila. So ang ginawa natin dyan, dinagdagan natin ng tubig tong trapal pond natin para mag-match din yung hangin sa dami ng tubig at sa dami ng lamang crayfish ng isang tank. Okay guys, hanggang dito na lang po ulit ang ating video. Sana po ay meron po kayo natutunan sa mga ibinahagi kong kwento. At dun po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, please subscribe my channel, lalong-lalo na po dun sa mga gustong mag-alaga ng crayfish. Marami po akong pwedeng ibahagi sa inyo at pwede rin po tayong magkatulungan. Ngayon pa lang po, advance thank you so much po sa mga suporta, lalong-lalo na po sa Team Lintech, especially po kay Ma'am Lynn, kay Ma'am Ash, at sa bumubuo po ng Lintech family. Shoutout po sa inyong lahat, kay Lola Linas, kay Ma'am Trexie Villa 11, Ate Weng Acosta, kay Ate Del, Sir Roel, magpagaling po kayo, kay Sir Manny Villar, kay Tatay Jack Birds na kabe-birthday lang, happy birthday po ulit tay, Sir Beans, Sir Atawi, kay Ma'am Jessica, kay Miss Bench, kay Tita Beauty, at sa lahat-lahat po na hindi ko na po nabanggit, more power po sa inyo at sa inyo pong channel.